kababayan, kahapon nga ay nagkaroon ng selebrasyon ng mga taksil sa bayan. Okay, nagkaroon ng paglaklak ng jalak or nagkaroon ng Van Dinor. Okay, supposedly magto-toast-toast sana yung mga yun, di ba? Pero nag-toast naman sila. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-ano ni Smugs, pang-aagaw ng jalak, panghaharbat, pagnanakaw ng alak ng may alak, mamaya pag-uusapan natin yung yung ano niya, yung pangpusali na pag-uugali. Okay? So mga kababayan, mga palangga ng bayan, yung selebrasyon na yon, I think, ano yun basta, ano yun, inimbita yung mga iba't ibang mga leaders, di ba? Iba't ibang mga diplomats na nasa Pilipinas para sana mag-wine, toasting. Okay? Magto-toast, mag-cheers. Siyempre, yung mga bilateral ek-ek, yung relasyon ng between Philippines and other countries. So, yun dapat ang mga dramatization na yon. Pero, pakinggan muna natin kasi yung iba baka hindi nyo pa napanood. Right? So, nagba-viral na ito. Ito muna. Pansinin nyo siya. Pupunta siya dyan. Tatayo. Nakita niyang may alak si Cheese. Inila niya. Biglang ininom. Parang akala mo, manginginom lang sa kanto. Tapos may nagkabot sa kanya ng para sa kanya. Alright? Si Kuting, pakamot-kamot. Nakikita yung kabartikan ng kanyang asawang sangkot sa lahat ng kasamaan. Ayan, pakamot-kamot. Kasi nakikita niya yung pagiging bartik ng kanyang asawa. Okay, stop na tayo doon. Kung matino ang pag-iisip ni Lisa Tanas, unang-una, hindi niya kukunin ang alak ng may alak. Alright? Nabagsta mo nilang hinarbat. Kasi sanay nga siya sa harbatan. Sanay nga siya sa pagnanakaw. Sanay siya sa pangangamkam. Hindi lang sa loto, hindi sa smuggling, sa droga, sa lahat. Kundi, kitang-kita ninyo sa alak. Balikan muna natin yung mga expose ko sa inyo last year. Okay? Ngayon, palaga, mga expose ko last year sa inyo. Una-una kong in-expose sa inyo mga kababayan, na nalaglag itong babaeng sangkot sa lahat ng kasamaan sa hagdan sa Baguio. Diba, ayaw niya maniwala, akala niyo chika-chika lang. Na sinasabi ko nga sa inyo, lasengga, senglot, drunkard, lahat na ng pwede niyong maibato dito sa babaeng ito. So nalaglag siya sa hagdan kasi sa sobra niyang kalasingan. Okay? Wala naman sana tayong problema kahit pagpakalunod siya sa alak, kahit na hindi na siya magising kinabukasan. Well, I hope. Okay? Kaso lang, mga kababayan, First Lady siya, siya presidente, acting president, na merong 100-something million Filipinos na nakatingin at ginagastos nila yung pera ng bayan sa kanilang paglalaklak ng alak. So, natatandaan nyo? Unang expose natin, nalaglag siya sa hagdan. Okay? So, nagsabi sa atin yan. Mga puting ahas, maaaring nagsabi sa atin, ay PSG. Naalala nyo, nung sinabi ko sa inyo na ayon sa ating source, merong PSG na nagpatiwakal dahil pinagsigaw-sigawan ng babaeng bartik. Sa sobrang kalasingan, paglabas niya, ay nakita niya itong PSG na nakapikit, pero mas marami pang mga kadahilanan. Pinagmumuran niya, pinagsisigawan niya, kung ano-anong kababuyan ang pinagsasabi ni Lisa. Ganon po kasi kapag ang tao ay wala sa katinuan. Naalala ninyo na hindi siya nagpakita for how many days yun? Ang sabi may flu. Kaya nga meron tayong vlog at ang nagpa-chika niya, nagpa-trending niyan, si Mami Pebbles Salajera na nagbe-birthday pa rin hanggang ngayon. Happy birthday, Mother! Kahapon actually birthday niya. Na nagkaroon daw siya ng flu. Pero yung totoo, may flu call. Okay?
So yun yung mga issue natin in the past na pinapaliwanag ko sa inyo na yung mga information coming from our puting ahas nababalidate. Dahil dito sa mga pangyayari ngayon, yung nang-agaw siya ng alak. Actually, I think couple of weeks lang yun eh. Sinabi ko sa inyo na ang mga PSG, okay? Ang mga PSG ay ang karamihan, hindi man karamihan, may mga nag-resign sa kanila o nag-retire na kasi hindi nakakayanan yung overwork puyat dahil sa kabangagan ng pamilyang ito, lalo na ni Lisa Tanas at ni Kuting, silang dalawa, partner sa pulburonic, partner sa paglalaklak ang alak. Napakagandang partnership. Kaya naman, lubog na lubog kayo dyan sa Pilipinas dahil hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Oh, may lumabas pa na ang kanyang breakfast is whiskey, ang tanghalian is vodka, din ang panggabi niya ay wine. Ayon nga sa ating mga nababasa natin diyan, minumumog niya siguro yung mga alak na yan, yung whiskey na yan dahil meron siyang halitosis, mabahois, masangsangis, na ngangabelis. You know that, di ba? So, ayon sa ating pagsasaliksik, ayon sa ating na-meet ko na yung babaeng yan. Okay? Kung hindi amoy sigarilyo, amoy alak, o amoy halitosis, mabahois, masangsangis, ang ngangabelis ng impactatis. Ayun. Yun, mga kababayan. Pero, ang mga pangyayaring ito, actually, hindi dapat natin kalimutan na ang mga pangyayari ngayon, katulad nga sa KOJC, maisingit ko lang, ito ay distraction. Dahil gusto nilang, ng bangag na gobyernong ito, nagbabayad po sila, di ba, ng bots, ng mga digital firm, para magpakalat, mag-create ng mga kasinungaling o black ops para pagtakpan ang malalaking issue na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangag-bangag niya. Gusto nilang pagtakpan ang PIDEA leaks at kung ano-ano pa mga issue sa kanya, PIDEA leaks, kidnapping, pulburonic, smuggling, lahat yun ay way nila dyan para pagtakpan at kalimutan at tutukan itong kanilang panggigipit o panghaharas dito sa nangyari sa Davao City. So, balikan natin yung Van Denor nila. Is French kasi yun di ba? Ay ba, basa ko nga dyan, Vin de Honor but hindi naman ako French. But thank you kay Palanga. Yeah, it's Van Denor. Okay, hi Z, how are you? So mga kababayan, sabi ko nga kanina, itong okasyon na ito ay kung tutuusin, dapat ang mga tao na nandoon ay mga dignified kasi they are dignitaries, diplomats, different, people or different leaders from different countries. Na supposedly, itong gobyerno ninyo ay nagpapakita na sila ay respeto at kagalang-galang. Pero hindi pa man lang nangangalahati ay nang agaw na ng alak itong si Lisa Tanas at nagbukang server ngayon si Chis Escudero. O, kumusta naman, Heart? Diba? Dapat dito po gagamitin, oh my God! Kadere! Diba? Ganyan siya, kaarte ang jutang Ginines. Oh my God! Kadere! Tignan mo yung asawa mo. Ito ba ang kapalit? Kaya siya naging Senate President? Kasi alam naman natin na may internal arrangement na yung mga yan. Kaya ang trato ni Lisa Tanas dito kay Chis Escudero ay isa lamang utusan o isang server. Yun, no offense sa server, naging server din po ako, naging service crew ako. But we're talking, itong mga dapat ay mga pinuno ng ating gobyerno na nagpapakita ng kanilang kababaan. Okay? Imagine mo yung Bandenor na yon. Magchi-cheers. Formal reception yun, mga palangga. May mga ceremonial chuchu, di ba? Nagdadara mga alta, di ba? Mga selected, guest lang ang mga nandoon. Kumbaga yung mga head of state o yung mga high-ranking official na sana mag-cheers sila magto-toast sila ng wine.
pero nilaklak na ni Lisa Tanas ang alak. Alam mo, pag ganyan, mga kababayan, ibig sabihin wala na siya sa tamang katinuan. Kasi hindi na yan nararamdaman yung right and wrong, yung ethics na tinatawag. So, kung hindi pa kayo magising at gusto nyo pa sila manatili, you know, for the rest, you know, like 20 years ang gusto nila, then it's up to you. Nasa inyo. Sabi ko nga, this is not about kung ano ang iyong political affiliation, kung ano iyong paniniwala. This is about you, Filipinos, na yung prestigious event na yun, bandenor na yan, mga palangga sa Malacanang, na gumastos yan ang pera ng bayan. Pera natin yan. Yung nilaklak na alak ni Lisa, pera nyo yan. Yung pinakain sa mga head of state, pera nyo yan. Yung mga nilaklak nila doon behind the scene. Ano dapat ang gesture o ginawa ni... Oh, in the first place, hindi siya dapat nangaharbat ng alak. But again, kumbaga, hindi niyan siya aware kung ano yung tama at mali. Kasi kung alam ni Liza ang tama at mali, hindi dapat siya sangkot sa kidnapping doon sa Turkey. At hindi sana siya nagpapanalo sa loto maya-maya. Ngayon, actually habang nagsiselebrate ang mga taksil, okay, ng araw ng mga taksil, kalayaan ng mga taksil, ay may nanalo na naman ng loto, I think 33-something million. Nakita niyo mga palangga? Kung matino yung mga yan, matuno yan si Kuting, hindi dapat ganun ang ipinapakita nilang pag-uugali. Kasi yung okasyon na yan, pinapanood ng buong mundo. Imagine mo, nakita mo yung isang Bartek na First Lady ng agaw, ng alak. How much more sa likod ng camera? And this Chis Escudero, the third highest official in the land, ginawa niya lang server. Well, what do you expect? Diba? Sila ang naglagay kay Escudero. Kaya kahit maging aso siya kay Lisa Tanas o kay Kuting, at kahit hilain siya ni Lisa, kung wala na sigurong camera, baka hinila na siya ni Bartek para magtorjakan somewhere else. Kasi nga hindi na nagpa-function yung utak. Wala na naman bandinor. Wala silang honor. Meron horror. Diba? So yan yung okasyon na yan ay para sana ipakita ang kapitapitagan ng karespe-respetong leader natin na ating presidente at first lady. Pero anong nakita? Nang harbat ng alak. Kaya nga sabi ko sa inyo, how much more sa likod ng camera kung ang alak ay so hangul-hangul, you know, that's Ilonggo. Uhaw na uhaw. Hangul-hangul. Talagang greedy pagdating sa alak, sa lahat ng bagay. Anong i-expect niyo behind the scene? So kaya niya lahat agawin. Kaya nga gusto nilang agawin yung property dyan ni Pastor Quiboloy. Di ba? I told you in November. Di, buti na lang magagaling yung ating mga kabataang biniktima doon at mga kababaihan na mga members ng KOJC. Naka-ready yung mga camera nila. Baka tamnan sila ng mga police, ng mga staff, ng mga officer na dayo from Manila. And true enough, sinabi ko yun sa inyo, mga taga-KOJC, in November, di ba? At na-alerto kayo kasi baga tamnan kayo. Nagkamali ba ako dito? Hindi. Di ba? So yun yung mga ginagawa nitong itong mga bangag na ito. Dahil na si Lisa, nakitang-kita ninyo ang kababaan. Okay? Pangdugyot, pangpusali talaga yung pag-uugali ng gobyernong ito. Kagabi, nakita niyo naman, nagpanata ng pagbabagong kadyutahan. Ni isa sa kanila, walang nakamemorya, walang nakarecite na isa sa mga anak ni Kuting. Nag-memorize ba sila ng panatang kadyutahan, ng memorandum circular niya, at gusto niyang i-impose at pahirapan ang mga kabataan na ito imemorya. Paano mo isasalaksak itong mga gusto mong ipagawa sa taong bayan kung ikaw mismo at ang pamilya mo kitang-kita huli sa camera na hindi man lang bumuka ang bibig di isang word, isang letra, wala man lang nakita ang taong bayan sa kanilang pamilya. Ipakita natin ulit sa kapapanood lang ng ating mga palangga. O ayan, gusto nila i-implement sa atin. Nagli-lip-sync, pangiwi-ngiwi lang. May dangal ba yan? Kabisado ba niya?
Oh. Kabisado ba nila? Ayan, yung mga anak ninyo, gusto nilang, actually sa mga bata, madali lang naman yung memorya yan. Kung yan ay para sa Pilipino. O, tingnan mo yung pamilya nila. Ni isa sa kanila, executive secretary, bumuka ba ang bunganga ni Sandro? Wala. Asan yung isang anak nila? Baka nagbabangag. Wala doon. Pangiwi-ngiwi. Tingnan mo, mukhang syunga. Mukhang syunga. Bumuka ba ang babig niya? Tapos gusto niya ipimorya sa inyo. Yan yung mga syunga bells na yan. Hindi nila alam pinagsasabi nila. At ganun pa man, I am showing you kung ano ang realidad na sitwasyon sa ating bayan na gustong isalaksak sa inyo ang mga circular na yan, pero hindi nila isinasabuhay. Or hindi nila ginagawa. At sabi ko nga, you have to walk the talk, the same thing na memorandum circular na pinagbabawalan ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan na gumamit ng cellphone while on duty, pero yung mga matataas na opisyal ay pwede. So nasaan ang fairness doon? Balik dito tayo sa pangangagaw ng alak ni Lisa Tanas. Okay? Isa pong kababaan, sabi ko nga, isang pangpusali, pangdugyot, pangtambay, mabuti pa nga mga tambay. Kung tambay lang tayo na, pare, ako naman, tagay na lang, di ba? Sa kanto, okay lang yun. Pero again, pinapanood nga itong si Bartek ng buong mundo. Although, alam naman nila kung gaano, alam na ng buong mundo yan. Kahit yung mga official doon. Okay, itong event na to, na minute niya may papatala ko picture. Naalala ninyo sa vlog ko sa inyo mga kababayan, April, noong umuwi ako sa Pilipinas. Kung saan, I think, basta umuwi ako doon, di ba, nag-vlog ako na inibita niya ako doon sa TGA Tower ba yun? Somewhere in Mandaluyong, doon sa malapit sa kanilang TGA, I forgot, basta whatever tower, nakalimutan ko na. Sa Mandaluyong, katabi nung kanilang headquarters. So habang nagla-live ako, nakikita ko na sabi ko sa iyo, di ba, sa inyo, nagsisindi ng sigarilyo, may sigarilyo na, parang upos na lang, sinisingot ng bangag, tapos talagang meron pa siyang vape. So ngayon, ito, tignan mo kadiri yung kanyang skin, parang may yan, ito ay walang edit-edit. May nag-send lang sa akin. Yan, may vape, may alak na naman. That was, ayan. Tignan mo. Ang kanyang kalahon. Tignan mo. Yan ang walang edit. Nagbumukhang boto. Ay, Bartek na Bartek siya mga palangga. Bartek na Bartek. Ngayon, mga kababayan. Okay? So, ano na ang gagawin ninyo? Kailangan ninyong kumilos para tapusin na itong mga jutang ginemes na ito na nagpapahirap sa inyo araw-araw dahil hindi na kayo binigyan ng kahihiyan. Doon nga sa selebrasyon na yun, napapanood tayo ng buong mundo, nakikita at sila ay representante natin, si Marcos Bangag at ang kanyang asawang panibagong bangag din sa Jalak at nangarbat pa ng alak at ito namang third, si Quezon na Senate President, ang ending mo lang naman pala, instant barten, server ka. Ang magandang gesture doon, di ba, binigyan si Lisa Tanas ng ng kanyang alak na para talaga sa kanya. Dapat ibinigay niya yon kay Quezon. Kasi ininuman niya na yun eh. Paano pa ngayon magto-toast-toast si Paano pa mag-toast-toast ngayon si Quezon unless na meron silang nakaraan? Di ba? Okay lang, parang inumin niya yung halitosis, ano yung sabi ko? Halitosis, mabahois, masangsangis, nangangabelis, ni impactatis. Di ba? So, ang tamang gesture yun, kung matino kang tao ka, hindi ka first lady. Unang-una, hindi mo gagawin yun. Pero sige, pagpalagay na natin, siya, na-excite siya, that uhaw na uhaw siya sa alak. Hindi ba, binigyan siya ng kanyang alak, dapat in-exchange siya, cheese, this is for you, akin na yan, yung nainom mo. Diba? Yun ang tamang gesture na ginagawa dapat ng babaeng Bartek. Alright? Kasi nasa formal setting sila. Napapanood ng mundo. Formal setting, nasa Malacanang. Prestiyoso ang okasyon na yun.
Di ba? Kaya nga sila nasa official, residence ng bangag eh. Tapos agaw-agaw ka lang ng alak. At sabi ko nga, mga from different countries yung kanilang mga bisita. Imagine mo, asa na ngayon, paano kaya, sana may nakakuha, So, anong ininom? Anong tinos ni Escudero doon? Kasi walang video eh. I hope makakuha kayo ng video. Binigyan ba siya ng waiter doon? Kasi ininom na ni Lisa yun. Nasaan yung hygiene? Kung masangsang-anganga bells niya. Diba? Unless pareho silang masangsang-anganga bells. Diba? Nasaan? Ano kaya ang ininom ni Quezon? At hindi lang tayo, nakikita na ng mga, ibang leaders from different parts of the world, nakikita nila yung pag-uugali ni Lisa Tanas kasi ang daming tao doon eh. Di ba, nag-speech si Bangag? Speech siya ng ganyan. After that, magto-toast kayo. So, anong gagawin ni Quezon? Iinam, tapos iluluwa. O baka naamoy niya yung halitosis mabahois ni Hitad. Mga kababayan, kitang-kita ninyo na walang manner, walang ethics, wala talaga. Kasi supposedly elegante yung mga drama na yun. Pero paano maging elegante ang mga bartik at mga bangag? Na wala sila sa tamang katinuan, mga kababayan. Wala sila sa tamang katinuan. Sabi ko nga, yung okasyon na yon ay napaka-espesyal dapat to build relationship with other leaders. Diba? Celebrating the kataksilan, araw ng kataksilan, hindi ng kalayaan. Nasaan yung kanyang, never naman siya naging elegante at never ever magiging kapita-pitagan si Lisa Tanas. Bakit kamo? The fact na tinrato niya si Escudero is the third highest official of the land of Polvoronic. Ganon mo tratuhin? Kasi alam ni Lisa Tanas kung paano niya tratuhin o pasunurin sa kanyang mga palad na kordoroy, sa mukha niyang kordoroy, etong mga taong ito. Kung ginaganito niya sa Escudero sa harap ninyo, sa harap ng buong mundo, how much more yung sinasabi nating PSG? Diba? Sabi ko nga, First Lady, diba? Dapat talagang kapita-pitagan. Ito ay, sabi ko nga, very snaky. Unladylike, very snaky. Ito ba ang very New York? Very pusali. Very ghetto. And Lisa, ikaw ang worst First Lady na nagkaroon ang Pilipinas. Wala kang binabat sa mother-in-law mo. Nasa dulo ka lang ng kanyang kuko. Okay? Tandaan mo yan. Kasi wala kang kapois-pois, walang ka-grace-grace. Kabalintunaan, kabaliktaran, even though, sa mga negative na ginawa ni Imelda, but still, may grace and poise. Ikaw, sa kabila ng kasamaan na ginawa mo, kidnapping, smuggling, polvoronic, pagnanakaw, lahat, katapat, wala ka man lang makitang, maayos na, kahit man lang panglabas, nagbabuti sa'yo. Kung hindi butod, mudlo, bartik. Di ba? Kasi mga palangga, ito ang epekto ng alcohol. Ito ang epekto ng pagiging sugapa niya sa jalak, mga kababayan. Kaya ganito po ang nagiging impact sa kanya. Merong psychological impact, social, walang class. Lagi magkita ka, lagi kang may alak, lagi kang mayroong, lagi kang may sigarilyo. So pag pinaghalo mo yan, magiging amoy, halitosis, mabahois, masangsangis, impactatis ang iyong ngangabelis. Yan ang mangyayari sa'yo. So bakit ba siya nagkakaganito? Okay? So sabi nga, yung mga ganyang mga nalululong sa paglalaklak o pangaharbat ng alak, mga palangga. May mga kadahilanan yan. Diba? May nagsabi sa atin at ayon sa ating mga source,
gusto maghiganti din ni Satanas dahil nung kabataan niya, sila ay deprived at paaral lang siya ng kanyang kamag-anak at ang kanyang nanay ay mayordoma sa Hacienda Luisita. Wala pong masama kung mayordoma ka o isa kang anuman ang trabaho mo in the past kung ikaw ay nagsumikap. Pero itong babaeng ito ay puro paghiganti, puro pagnanakaw, at dahil hindi siya nagkaroon ng magandang childhood, I believe, ayon sa ating source, kaya naman nagpakalulong-lulong siya sa alak at naging habitual at ngayon ay dependent na siya dahil hindi niya kayang pigilin ang kanyang pagharbat at paglaklak ng jalak, kaya merong psychological impact o factors na nakikita natin na hindi yan nakokontrol. Diba? Kaya ang trip niya, mga kababayan, harbatin niya lang ang alak, wala siyang pakialam sa taong bayan. Remember, nung nagkaroon ng, I think that was Chinese New Year ba yun, noong February, nung gusto siyang interviewin ng mga media, nagtatatakbo siya. O may parody pa nga si Daryl Yap dyan. Nagtatatakbo siya na para siyang penguin na hindi mo maintindihan, na mukhang Bartek talaga. Hindi po yan gawain ng First Lady ang ganyang pag-uugali. Sabi ko nga, that's not very New York. That's very dugyot. Tingnan mo yung pag-uugali niya kasi mababa yung, you know what, yung mga ganitong klaseng tao, no, na nalululong sa bartikan, ay napakababa yan ng self-esteem nila at what? Inggitera. Diba? Inggitera, pakialamera, lahat. Kasi nga may saltik na. Hindi na maayos ang pag-iisip dahil na susunog na ng alkohol at ng nicotine ang kanyang sistema. Kaya ganito ang pinapakita sa harap ninyo, even sa mga social functions, wala siyang pakialam. Kaya nga sa kanyang interview, di ba, nang kahit nagbuka siyang bartikon talaga doon, anong ginawa niya? Sabi niya, bad shot na sa akin yan, si Inday Sara, dahil tinawag na bangag ang kanyang asawa. Bakit hindi ba bangag? So hindi na nagpa-interview na akala mo basahan ng itsura. Pero pagpapanggap lang yon, black ops ng lahat yon. Nagbuka siya ngayong lalong basahan sa kanyang pinagagawa dahil nga hindi na nakaka-function yung kanyang jutak. Dahil talagang sabi nga ng ating mga puting ahas, ang agahan mo whiskey, ang tanghalian mo vodka, ang dinner mo is wine, tapos ang midnight snack mo o midnight drink mo, di ba? So hindi na ito makatulog kasi siguro nararamdaman na nila na palalayasin na natin yung mga jutang ginimes na ito. Kaya bilis-bilisan nyo na, kumilos na kayo na hindi nyo dapat pinapayagan na pinamumunuan kayo ng bangag at bartek at sangkot sa lahat ng mga illegal. Pagnanakaw, ulit-ulitin natin. Pagpapanalo sa loto, sabi ko nga, hindi po ito usapin ng politika. Usapin ninyo ito. Usapin ng bayan na kayo ay dinideprive sa mga oportunidad, okay, sa mga livelihood program. Bibigyan na kayo ng pakonti-konti, 1,000, 2,000, 10,000 na ayuda, then nganga na. Hanggang saan magtatagal ang 1,000, 2,000, 10,000 na ayuda na binibigay sa inyo ni Kuting, na pera naman ng bayan yan. Instead ng livelihood program, ang ibigay sa inyo, samantalang sila, binabangag lang, binabartik lang, yung inyong pera. Nakikita nyo naman yan, inimbento ko ba yan? Kung di pa rin kayo kakilos, lahat ng mga religious group, lahat ng mga kapulisang matitino, mga sundalo, mga mamamayang Pilipino, hindi nyo ba nakikita yan? Nagbubulag-bulagan lang kayo? Yan yung impact kapag pinamumunuan kayo ng mga bartik at mga bangag. At patuloy nilang kakamkamin ang pera ninyong pinaghihirapan. Gagastusin nila sa mga fireworks, sa mga alak, PSG, di ba? May mga nag-resign, may mga nag-early retirement dahil hindi nila nakakayanan ang working hours, yung mga kapaguran na ginagawa na overwork. Dahil kahit madaling araw, nagbabartikan sila sa Malacanang at meron pa silang separate place, di ba? Saan sa Maynila, malapit sa Malacanang, kung saan nirerentahan nila pera niya ng bayan, kapag trip nila para hindi sila masyado makita doon sa loob ng Malacanang, lumilipat sila doon, sila nagbabartikan, nag-orgihan siguro, kung ano-ano pa ang kanilang mga ginagawa. Dahil sila ay dependent sa pulburon, sa jalak, at sa kung ano pang mga masatasamang elemento. See?
mga kababayan? Tapos ano, hindi kayo kikilos? Ngayon, sabi ko, sige lang, hindi huwag kayong kumilos. Anyway, hindi naman ako nagsasakripisyo sa ginagawa sa inyo eh. Naapektuhan ba ako kapag naglasing-lasing si Lisa Tanas? Hindi ba ako makakabili ng 20 pesos na bigas na 1/4? Kayo yun. Kayo mga nasa Pilipinas, kayo mga OFW, na kayo ay ginamit ng hinayupak na gobyernong ito. Dahil sa kanilang pagiging dependent sa pinagbabawal na mga elemento sa katawan. Oh. I hope umeffect yung, kapag ganito ang bisyo mo, di ba si Kuting umingiwi-iwi, si Lisa Tanas, parang trumpo, gumaganon-ganon, na parang syunga-syunga, bigla na lang parang tiriringin. I hope, ma-feel nila yung impact ng pang-aabuso, hindi lang sa Pilipino, kundi pang-aabuso sa katawan niya, kaya nagbuka siyang kurduroy, mudlo, putot, lahat na lang. Ano ba ang magiging kabayaran nito sa ginagawa ni Lisa Tanas? Sana bilis-bilisan na. Hindi yung kanyang atay, aaratayin siya. Lahat yan. Puso. Di ba? Lahat yan, sana yan ay mahatulan na or mapagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa inyo, sa Pilipino. Dahil yung pagiging may ano nila, wala sa katinuan, mga palangga, ay kayo ang naaapektuhan. Kayo ang ginigipit. Tayo lahat ginigipit tayo, ini-intimidate, kinakasuhan, gusto ipadisbar, like Atty. Glenn Chong, pananakot, katulad ng KOJC, na ang mga kabataan doon, na sila ay mga minor de edad na nag-aaral doon, mga palangga, pinasok ng mga walang hiyang ito. And I think may statement, mamaya basahin natin si Pangulong Duterte, na dapat kakasuhan ito mga kapulisan na ito para matuto kayo. Hindi man kayo makakapagbayad ngayon dahil kayang maniobrahin. Okay? Ang batas sa atin dahil hawak ni Lisa Tanas lahat. Pero hindi kayo forever dyan. Magbabayad kayong lahat. Babangon ang bayan para durugin kayong lahat sa inyong mga kasamaan. Lalo na mga tiwaling pulis na nakikipagsabwatan. Lalo ka na, Marbil. Imagine nyo, gumamit pa kayo ng helicopter. Magkano, ilang milyon na ginastos nyo? Sabi ko ang kagabi, magkano ang inyong pakimkim doon sa mga inimport nyo, mga kapulisan, mga staff at CIDG from Manila to Davao. Then the target is not KOJC, the target is the Dutertes. Kasi gusto nilang iparamdam sa mga Duterte na they are powerful, na kaya nilang baliin ang batas. Kaya nga sana ay kumilos na kayo, mga kababayan. Okay? Dapat yun ang kumilos dahil kung hindi kayo kikilos, sabi ko nga, kayo rin naman ang mahirapan, ang mga pamilya ninyo. Yan ang magiging impact sa inyo ng kabartikan nila. Habang sila ay nag-i-enjoy, nagtatransport ng pera ng bayan, nagpapanalo ng loan bettors, pinapakawalan ang mga nahuhuli ng pulburon, pinapalaya ang mga sangkot sa pulburon. Lahat ng mga sangkot ito, di ba, yung si Espinosa, o baka si, Paruhinog, ilabas na rin. Kayo po ang nagsasakripisyo, ang mga anak ninyo. Ang mga anak ninyong napapariwara, kayo ang nagdurusa, hindi ako. Kaya kailangan nyong magsalita, mag-speak up, at wakasan itong burden, itong kahirapan, itong kataksilan na idinudulot sa inyo ng Bartikon na polboron na gobyernong ito. Supposedly, ang isang first lady ay dignified. Wala nga dignity. Walang poise. Mutot, mudlo. Lahat na nga, di ba? Ano pa? Dapat siya ay, bilang isang kumatino kang first lady, nandiyan yung i-represent mo ang bansa. By what? By doing mga charitable activities. Ano ginagawa? May charity naman siya. Remember that Bataan activities niya, yung kanyang love for all, love for all. Nagbitbit ng 150 pesos, 150 sacks na rice ba yun? At Operation Tule. Tapos nagbitbit ng mga balde-balde. Napakawalang, sabi ko nga, napakawalang kwentang proyekto o mga charity kasi hindi naman nasa puso nila. Nabibigyan kayo ng charitable service or charitable activities. Yan po lamang ay mga
kaletsyhan, kunwa-kunwari lang. Dahil magdadalawang taon na si Kuting at dapat ka hindi na yan makapag-sona yung bangag na yan. Wala siyang karapatan sa bawat minuto, segundo na pananatili ng mga hinayupak na ito. Pagtatraidor sa inyo, pagtatraidor sa bayan, at pagpapahirap sa inyong lahat, kasama ang kanilang mga gabinete, ang kanilang mga kasabwat, kasama si Tambaluslos. Lahat sila, ang mga kongresista, ang mga senador na nakipagsabwatan sa Bartikon at Polvoron na gobyernong ito. Di ba? Yang role ni Lisa dapat ay to support the president. Pero what? In-overpower niya ang presidenteng bangag kasi wala ngang backbone. Mismo kamag-anak niya, I think si Kiyon ang nagsabi niyan, na si Kuting, ang backbone niya si Lisa Tanas. So, ibig sabihin, walang backbone si Kuting. Oh, ang first lady ninyong Bartikon, walang communication skills. Nakita niyo naman nung in-interview, budget sa akin yan. O, isang tawag lang yan sa Romania. Sabi niya, di ba, cute pa rin tayo? Diyos ko po, sila pangit. Nagsalita Ay, alam mo, Lisa, ikaw basura ka. Kapag nawala na kayo sa pwisto, ibabalik namin kayo sa Kumunoy at mabubuang ka ng bonggang-bongga dahil yung mga kasama mong Bartikon, katulad mo, magsama-sama kayo sa kulungan. Sisiguraduhin naming taong bayan na kapag kayo ay napaalis dyan sa inyong pwestong nakaw at pagdanakaw ninyo, sana ipakulong kayo ng susunod habang buhay na hindi na kayo makawala dahil sa pagpapanalo mo sa loto, sa smuggling, lahat ng walang hiyaan na ginawa mo sa taong bayan. Diba? Sa First Lady, ano ka dapat? Role model. Pero anong minomodel mo? Pagiging sugapa sa alak. Yan ang niro-role model mo. Diba? Kaya punong-puno ka ng kakyuhuan, mga palangga. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa KOJC. Sabi ko nga, ito po ay distraction para makalimutan ninyo, taong bayan, na ang pinakamalalang ginawa ng gobyernong ito ay ang pangingidnap sa mga kabataan, ay sa 2 minor de edad sa Turkey. Dahil si Lisa ay kasabwat ni Chua, kasabwat si Manalo, kasabwat si Teddy Boy Locsin Jr. sa pagdukot ng 2 kabataan. Yan ang gusto nilang burahin sa inyong isipan. Pero hindi natin hayaang mabura, mga kababayan, ang ginagawa nilang pangwawalang hiya sa inyo. Hindi natin kailangang burahin sa isipan na si Bangag Jr. ay bangag. Okay? So yan yun, mga palangga. Huwag ninyong kalimutan yan. Ano daw? Si Lisa Tanas, verdict narcissistic. Oh. Ito, sabi ni Palangga. Si Ma'am Raga, Ma'am, ano kaya ang reaksyon ni Mig Zubiri doon? Buti na lang hindi ako ginanon in public. Siguro tuwang-tuwa si Mig Zubiri doon. Di ba ngayon? Imagine mo, nagmukhang instant server. Kaya sabi ko, ano ka ngayon? Hard. Di ba? Nakakaya yung asawa mo. Oh my God! Katiri! Di ba? Di ba? So ano kayo ngayon? Well, you know what? Ito yung mga title lamang, yung mga title lamang ng Senate President. Pero ito mga ginayupak na mga politiko, bulok pa sa malansang isda ang kanilang mga pagkatao sa ginagawa nila. Pag wala na po yung title na yan, sila ay mga basurang dugyot na at walang kwenta ang mga pagkataong yan. Bakit walang kwenta pagkatao ng mga yan? Dahil ninanakaw nila ang pera ninyo. Yan ba ay kagalang-galang, karespe-respeto, kapit-kapitagan na ang pera ninyo na supposedly pakakain nyo sa inyo mga anak, pagbayad sa mga paggastos sa inyong mga anak, ninanakaw ng gobyernong ito? June 13, statement of former President Rodrigo Duterte. To members of the Kingdom of Jesus Christ Church and all citizens who uphold the rule of law. Okay, June 10, 2024 will go down as a day of infamy. Heavily armed battalions of the Philippines Police Special Action Force
and the Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin, and Tamayong Davao, Glory Mountain, and Q-San's Baptismal Resort in Samal Island, and Kitbug Compound, Mumalungan, Sarangani Province, ostensibly in a coordinated effort to serve warrants of arrest. And Pastor Gibolo, yun ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Okay? CIDG lahat, matataas kalibreng baril. Sabi ko nga, dapat ang kanilang nire-rate ay ang mga smuggler, ang mga pulboronic at lahat ng mga masama. Dapat nga ang nire-rate din nyo, sila Lisa at Guting. Marami yan dyan sa Malacanang. Pakalat-kalat ang pulboron dyan na konsumo ni Marcos Bangag. Diyan kayo dapat nagre-rate. Tuloy natin sinabi ni Pangulong Duterte. Except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. Ulit, walang search warrant ang mga walang iya. Dahil inutusan yan sila ng gobyerno, sige lang, kami ang bahala sa inyo. Pasukin nyo yan. Kailangan patumbahin natin yung mga church na yan para makita ng mga Duterte kung gaano kabangis ang mga Bartek at mga Bangag. Yan. Hindi naman maglalakas yung mga pulis na yan. Kung hindi inutusan ni Marvel at si Marvel inutusan ni Bangag at ni Lisa, na sindakin ninyo, takutin ninyo ang mga kabataang walang kalaban-laban na ang armas lamang ang kanilang mga boses at sila'y umaawit ng mga religious songs to protect them at alert sila lahat dahil maraming mga camera na nakatutok doon at na-aware na-inform na natin sila noong Nobyembre pa. And I'm thankful na hindi nagtagumpay ang pagtatanim ng mga Bartek at mga Bangag. Next, sabi ni Pangulong Duterte, this act cannot go unpunished. While I am saddened to do this, given my personal and in past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Good. Sabi ko nga, dapat kasuhan to mga to kasi hindi sila forever dyan. Akala nyo kayo mga kapulisan kayo? Sunod ng sunod kayo sa kanilang mga pagbamando sa inyo na labag sa batas? Sabi ko nga kagabi, hindi man lang kayo tumayo sa katotohanan dahil kayo ay nag-aral, alam nyo ang batas. Pero dahil masyado kayong hawak sa liig at hawak ang inyong mga bayag ng isang Bartek na si Lisa at isang Bangag na si Marcos Jr., sumunod-sunod kayo na parang asong julol. Yan ang ginagawa ninyo. Next. Ay, nako. It is incumbent not only upon the church but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect of the law and religious institutions. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of this illegal raid by granting the reliefs and legal remedies provided by law. Yan, napanood ng taong bayan at ipanood nyo po sa inyo kung kayo sa iba't ibang bansa, ipanood nyo sa kanyang mga boss. Kasi ang mainstream media, patuloy na, nag-report sila pero hindi talaga totally na ini-expose nila yung panggigipit, pangaharas at paglabag sa batas nitong Bartek at Polboronic government na ito. Next. It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Quiboloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to divert attention from the deepening crisis spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. See, talagang ito ay
gusto nilang pagtakpan at nagbabayad si Lisa at si Marcos Jr. ng mga digital firms para magpakalat ng black ops, puro kibuloy-kibuloy. Kunyari na Duterte ang masama, pero gusto lang nilang pagtakpan ang bangag-bangag-bangag, ang pulburon-pulburon-pulburon, ang pangingidap, ang extraction, ang lahat ng mga winners nila, sila nanalo sa loto. Yan po ang major na problema ninyo. And this is not about Duterte. This is about you. Kung paano kayo tumayo, manindigan at wakasan ang mga bangag at mga julol sa Malacanang. Ano ba sinabi ni Pangulong Duterte? Again, okay, it is with heavy heart that I am constrained to take action against all those responsible for the coordinated but illegal raid. Notwithstanding my personal convictions, the law must be upheld. Let this be a warning and a lesson for all those who follow and implement illegal and unlawful orders that there are grave consequences for blind obedience. Exactly. Yun ang sinabi natin kagabi. Di ba? Kailangan yung pagbayaran to. Or, magsalita kayo, kumampi kayo sa taong bayan, na ibokelya ninyo, na inutusan kayo, at inutusan kayo ni Marvel, at ikaw, Marvel, ay parang uto-uto, nakikinabang kang impacto ka. Diba? BIR Bartik in Republic, sabi ni, okay, iba. Grabe ang gahaman, sabi ni Versus Diaz. Okay, grabe ang gahaman. Okay? No. BIR Bartik Republic. Nakaka-ano to, mga palaga. Nakaka-consider sila tutulog. Vulgar display of power. She wants to display who is the mob boss and remind Quezon and everyone present there, even to Ngagva. That's true. Yun nga. Pinapakita niya na powerful siya. Eh, ito naman si Quezon, di ba? Oh my God! Kadiri! Asan na yung oh my God, Kadiri ngayon ang asawa mo? Nagbuka kayo mga pusali, pare-pareho. Di ba? Inagawa ng alak yung asawa, buti hindi ka na inagawa ng jowa. Ilay, alam mo yun? My God. But recently, mayroon yatang si Inday may statement about sa, yung tungkol sa Uniteam. Ano ba to? Okay. Tinanong siya, basahin natin, may nag-send sa akin. Vice President, hindi ka talaga nagaling ko yung alindog ko, ba't nawala yan? Watching you, sabi ni Angel Eyes pala. Thank you, Palangga. Alright. Vice President Duterte on Uniteam Alliance were not candidates anymore. Okay? Vice President Sara Duterte said on Wednesday, June 12, that she and the President Marcos are no longer candidates, that the Uniteam was merely a tandem for 2022 election. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay pudyat na sinasabi ni Inday, ito ang interpretation to dito, na wala ng Uniteam. Ang Uniteam nung panahon lamang ng eleksyon. Kasi ginamit lang ni Senator Amy ang salitang Uniteam, na akala niya may Uniteam, pero ang bangag niyang kapatid na hindi niya kayang igapos at hindi niya kayang sabihin sa taong bayan na ang kapatid niya ay isang bangag dahil kasama ka dito, Senator Ivy, sa panggagago sa mga Pilipino. Sabi ka natin, alam mo na, nagbangag-bangag ang kapatid mo, pinatakbo mo pa. Gusto niyo pang budulin ang taong bayan. Yun nga, ang sabi ni Inday, tapos na ang eleksyon at nanalo na kami at nagpapasalamat din kami sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong 2022. Alright, so yan ang sabi niya. Tapos na ang Uniteam.